exposing the truth about coffee in your daily life. Kumusta mga ka-health buffs? Alam kong marami sa atin ang hindi mabubuhay ng walang kape. Pero alam nyo ba na ang paborito nating inumin ay may tinatagong mga benepisyo at disbenepisyo sa ating kalusugan? Alamin natin kung paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan. Alam naman nating lahat na ang kape ay kilala sa pagiging instant energy booster. Ang sikreto ay ang caffeine, isang natural stimulant na matatagpuan sa kape. Kapag uminom tayo ng kape, ang caffeine ay agad na napupunta sa ating bloodstream at dumidiretso sa ating utak. Dito nito binablock ang adenosine, isang neurotransmitter na nagpaparamdam sa atin ng antok at pagod. Kaya naman pagkatapos nating magkape, parang ready na tayo ulit harapin ang araw. Pero tandaan natin ang epekto ng caffeine ay iba-iba sa bawat tao. Bukod sa pagbibigay ng enerhiya, alam nyo ba na ang kape ay nakakatalas din ng ating isipan? Maraming pag-aaral na ang nagpapatunay na ang pag-inom ng kape ay mayroong positibong epekto sa ating cognitive functions. Ang caffeine sa kape ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya, focus, at alertness. Bukod pa rito, ang kape ay mayaman din sa antioxidants na nagpoprotekta sa ating utak mula sa oxidative stress at inflammation. Kaya naman kung gusto mong panatilihing matalas ang iyong isipan hanggang pagtanda, ugaling magkape araw-araw. Hindi lang panggising at pangpa-focus ang kape, mga ka-health buffs. Alam nyo ba na ang pag-inom ng kape ay maaari ring makatulong sa pag-iwas sa ilang malulubhang sakit? Maraming pag-aaral na ang nagpapakita na ang mga taong regular na uminom ng kape ay mayroong mas mababang risk na magkaroon ng type 2 diabetes, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, heart disease, at ilang uri ng cancer. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa kape ay pinaniniwalaang nagpoprotekta sa ating cells mula sa damage na dulot ng free radicals. Ngunit hindi lamang ito ang benepisyo ng kape. Ang caffeine na nasa kape ay maaring magbigay ng boost sa ating mental alertness at cognitive function. Ibig sabihin, mas magiging sharp ang ating pag-iisip at mas magiging efficient tayo sa ating mga gawain. Bukod pa rito, ang kape ay may mga anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pag-reduce ng inflammation sa ating katawan. Ito ay mahalaga dahil ang chronic inflammation ay konektado sa maraming malulubhang sakit. Kaya't habang ini-enjoy natin ang ating paboritong tasa ng kape, tandaan natin na ito ay hindi lamang para sa ating panlasa, kundi para rin sa ating kalusugan. Mahalagang pa rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, tulad ng pagkain ng masustansiya, regular na pag-ehersisyo, at pagkakaroon ng sapat na tulog. Ang kape ay maaring maging bahagi ng isang balanced at healthy lifestyle, ngunit hindi ito dapat maging kapalit ng iba pang healthy habits. Sa tamang pag-inom at tamang oras, ang kape ay maaring maging isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na routine na nagbibigay ng proteksyon laban sa malulubhang sakit. Kaya't cheers sa ating kalusugan at sa bawat tasa ng kape na ating iniinom. Alam nating lahat na ang kape ay instant energy booster, pero alam nyo ba na nakakapagpagaan din ito ng mood? Yes, tama ang narinig nyo. Ang caffeine sa kape ay nagpapalakas ng production ng dopamine, isang neurotransmitter na responsible sa ating mood, motivation at feelings of pleasure. Bukod sa dopamine, ang kape ay nagpapataas din ng serotonin levels sa ating katawan. Ang serotonin ay isa pang neurotransmitter na nagre-regulate ng ating mood, sleep, and appetite. Kaya naman kung feeling down kayo o stress sa work, subukan yung mag-kape break. Para sa mga nagda-diet diyan, may good news ako sa inyo. Alam nyo ba na ang kape ay hindi lang pampagising sa umaga? Maaari rin itong makatulong sa inyong weight loss journey. Ang kape ay maaari ninyong gawing kaibigan sa pagpapapayat. Ang caffeine sa kape ay isang natural na stimulant na nagpapasigla ng ating central nervous system. Ang caffeine sa kape ay nagpapasigla ng ating central nervous system na nagre-resulta sa pagtaas ng ating metabolic rate. Ibig sabihin, mas mabilis ang ating katawan sa pagsunog ng calories. Kapag mas mabilis ang ating metabolism, mas maraming calories ang ating nasusunog, kahit na nakapahinga lang tayo. Kaya kahit nagre-relax ka lang, may tulong pa rin ang kape sa iyong weight loss. Bukod diyan, ang kape ay mayroon ding chlorogenic acid, isang antioxidant na nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels.
Ang stable na blood sugar ay mahalaga para maiwasan ang cravings at overeating. Pero tandaan natin na hindi sapat ang pag-inom lang ng kape para magpapayat. Mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kailangan pa rin natin ng balanced diet at regular exercise. Ang kape ay isang magandang karagdagan sa ating routine, pero hindi ito ang solusyon sa lahat. Tandaan, ang susi sa matagumpay na weight loss ay kombinasyon ng tamang pagkain, ehersisyo, at tamang mindset. Alam naman nating lahat na ang kape ay nakakapagpagising, pero alam nyo ba na ang sobrang pag-inom nito ay maaring magdulot ng insomnia? Ang caffeine sa kape ay nananatili sa ating katawan ng ilang oras. Kaya naman kung mahilig kayong magkape sa gabi, maaring maapektuhan nito ang inyong pagtulog. Kapag kulang ang ating tulog, mas lalo tayong nakakaramdam ng pagod at hapo kinabukasan. Kaya naman kung gusto nyong magkaroon ng mahimbing at nakaka-relax na tulog, iwasan ang pag-inom ng kape 6 na oras bago matulog. Para sa mga may alta pressure diyan, kailangan nating maging maingat sa pag-inom ng kape. Ang caffeine sa kape ay maaring magdulot ng panandaliang pagtaas ng blood pressure. Kapag uminom tayo ng kape, ang caffeine ay nagiging dahilan para lumiit ang ating blood vessels. Gayunpaman, kung ikaw ay may alta presyon, mas makabubuting magpakonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng kape. Maaring magrekomenda ang iyong doktor ng limit sa iyong caffeine intake, o kaya naman ay may ipayo na ibang uri ng kape na mas mainam para sa iyo. Para sa mga may anxiety, ang kape ay maaring maging kaibigan o kalaban. Ang caffeine sa kape ay maaring magdulot ng anxiety at nervousness sa ilang tao, lalo na kung ikaw ay sensitive sa caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant na nagpapasigla sa ating central nervous system. Kung ikaw ay may anxiety, mahalagang mag-ingat sa pag-inom ng kape. Kung nakakaramdam ka ng anxiety o nervousness, mas makabubuting bawasan ang iyong caffeine intake, o kaya naman ay iwasan na lang ang pag-inom ng kape. Isa sa mga hindi magandang epekto ng kape ay ang pagkakaroon ng heartburn o acid reflux. Ang heartburn ay isang kondisyon kung saan ang acid mula sa tiyan ay umaakyat patungo sa esophagus, na nagdudulot ng pakiramdam ng hapdi o init sa dibdib. Ang caffeine sa kape ay nakaka-relax ng lower esophageal sphincter, ang muscles na nagkokontrol sa daloy ng pagkain at acid mula sa tiyan patungo sa esophagus. Kapag ang LES ay hindi maayos na nagsasara, ang acid ay maaring tumaas mula sa tiyan patungo sa esophagus na nagdudulot ng heartburn. Kapag ang LS ay nakarelax, ang acid ay maaring tumaas mula sa tiyan patungo sa esophagus na nagdudulot ng heartburn. Ang heartburn ay maaring magdulot ng matinding discomfort at minsan ay maaring magdulot ng mas seryosong kondisyon tulad ng gastroesophageal reflux disease o GERD. Bukod sa caffeine, ang kaasiman ng kape ay maaari ring magdulot ng heartburn sa ilang tao. Ang acidity ng kape ay maaring mag-irritate sa lining ng esophagus na nagdudulot ng discomfort. Ang ilang tao ay mas sensitibo sa acidity ng kape, kaya't mas madalas silang makaranas ng heartburn. Kung ikaw ay madalas makaranas ng heartburn, makabubuting bawasan ang iyong caffeine intake, o kaya naman ay iwasan na lang ang pag-inom ng kape. Maaari ring subukan ang mga decaffeinated na kape o mga kape na may mababang acidity. Ang pag-inom ng tubig pagkatapos uminom ng kape ay maaari ring makatulong upang mabawasan ang epekto ng acid sa tiyan. Tandaan, mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng dieta at tamang lifestyle upang maiwasan ang heartburn at iba pang kondisyon sa tiyan. Marami sa atin ang hindi mabubuhay ng walang kape. Pero alam nyo ba na ang sobrang pag-inom nito ay maaring magdulot ng caffeine dependency? Ang caffeine ay isang stimulant na nakaka-addict. Kapag ang ating katawan ay nasanay na sa regular na pag-inom ng caffeine, ito ay maghahanap ng caffeine kapag hindi tayo nakainom. Kung ikaw ay nag-isip na ikaw ay caffeine dependent, maaari mong subukang bawasan ang iyong caffeine intake unti-unti. Ayan, mga ka-health buffs, ngayon alam na natin ang iba't ibang benepisyo at masamang dulot ng pag-inom ng kape. Tandaan natin na ang lahat ng sobra ay masama. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan at wellness.